July 17 ng kasalukuyang taon, bandang 1:00 ng hapon, isang ordinaryong araw para sa isang street sweeper ng Sitio Mohon sa Barangay Tisa, Cebu City. Sa kanyang paglalakad, isang kahon ang napansin niya sa gilid ng kalsada. Nang lapitan niya ito ay sinubukan niya itong buhatin. Napagtanto niyang may kabigatan ng kahon, kaya humingi siya ng tulong sa isang tanod ng barangay. Pero nang buhatin na nila ito, walang ano-ano'y lumabas ang isang braso na ikinabigla ng dalawa. Dito nila napagalaman na bangkay pala ng isang tao ang kanilang nakuha. Ito ang balitang naging usap-usapan hindi lamang sa Cebu kundi maging sa buong bansa. Iba't ibang spekulasyon at mga palagay ng mga netizen ang makikita sa social media. Pero nito lamang August 10, 2023, isang revelasyon at extrajudicial confession ang isiniwalat ng isa sa dalawang prime suspect na nagbigay linaw sa tunay na nangyari sa biktimang si Rhea May Tocmo. Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Tubong Panabo, Davao del Norte, ang 19 na taong gulang at estudyanteng si Rhea May Tocmo. Mabait at wala daw masasabi sa ugali nito ang dalawang kapatid na pawang mga babae rin. Pangarap daw ni Rhea May na maging pulis, kaya naman nag-enroll ito ng kursong criminology sa Panabo City, Davao del Norte. Pero dahil kapos sa pera ay nagdesisyon muna itong huminto sa pag-aaral at maghanap muna ng trabaho sa Davao para makaipon ng pera para sa kanyang pag-aaral. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, si Rhea May nagtungo pala ng Cebu nang tanggapin niya ang alok na trabaho ng malapit na kaibigan na si Jewel Smith sa Mandaue City. June 14, 2023, lumuwas ng Mandaue City si Rhea May, bit-bit ang kanyang pag-asa. Agad rin naman itong nakapagtrabaho sa isang bar at restaurant sa Mandaue at doon mismo sa staff house ng bar na pinagtatrabahuhan nito tumuloy si Rhea May. Pero makalipas lamang ang ilang araw, lumipat ito sa isang boarding house na tinutuluyan ni Jewel sa Looc, Mandaue City. Ayos naman sana ang lahat, ngunit makalipas lamang ang isang buwan, isang trahedya pala ang magaganap sa dalaga na ni sa hinaga pa hindi naisip ng kanyang pamilya. July 16, 2023, huling nakitang buhay si Rhea May, angkas ng isang motorsiklo na nahagip sa CCTV. Isang lalaking nakakulay orange ng t-shirt ang namataan sa CCTV na siyang driver ng motorsiklo. Pero ayon kay Jewel, huli niyang nakasama at nakitang buhay si Rhea May noong July 15 at kumain pa silang magkasama. Pero noon nga raw July 16 ay hindi na ito nakauwi sa kanilang boarding house. Sinubukan niyang tawagan ng kaibigan, ngunit hindi na niya ito makontak. At nang lumipas pa ang isang araw at hindi pa rin ito nakakauwi, inireport na niya ito sa kanilang barangay hanggang sa isang masamang balita ang nakarating sa kanya. July 17, 2023, bandang 7:00 ng umaga. Isang kahon ang nakita ng mga residente ng Sitio Mohon, Barangay Tisa, Cebu City na nasa gilid ng kalsada. Ngunit hindi nila ito binigyang pansin. Isa pang security guard na kalapit na private subdivision ang nakapansin din sa naturang kahon, pero inisip daw niyang walang laman ang nasabing kahon hanggang sa umabot ng 1:00 ng hapon. Isang street sweeper ng barangay ang nagkapansin sa naturang kahon. Nilapitan niya ito at sinubukang kunin, pero may kabigatan ito, kaya humingi siya ng tulong sa isang barangay tanod. Sinubukan ng grupo na kunin ang kahon na balot ng packaging tape, pero sa kanilang pagkabigla, isang braso ang biglang lumabas. Walang kamalay-malay ang grupo na labi pala ng tao ang kanilang natagpuan, kaya naman agad nila itong inireport sa kanilang barangay captain na si Ringo Pacanya. Agad rin namang inireport ng kapitan sa mga pulis ang kanilang nakita para sa kaukulang investigasyon at upang makilala kung sino ang kawawang biktima.
Ang kawawang babae, talaga namang kalunos-lunos ang sinapit. Nakabalot ng telang puti ang katawan nito. Itinali ang mga kamay at paa ng aluminum cable. Sunog ang mukha na tila epekto ng isang kemikal at marami din itong pasa sa buong katawan. Ang pangyayaring ito ay agad na nakarating sa mga kaanak ni Rhea May, kaya naman hindi sila nagsayang ng oras at tinungo nila ang Cebu upang alamin ang tunay na pangyayari. Sa mabilis na investigasyon ng mga pulis, agad natukoy ang pagkakakilanlan ng biktima sa tulong ng kanyang mga kaibigan at kapamilya. Siya nga ang nawawalang si Rhea May Tokmo. Nakilala si Rhea May dahil sa suot nitong black shorts at kwintas na paborito niyang gamitin at ang kanyang dental braces at tattoo. Pero napag-alaman ng mga kamag-anak at kaibigan ni Rhea May na nawawala ang kanyang wallet at cellphone. Dito na nagsimula ang investigasyon sa kaso ng pagpaslang kay Rhea May Tokmo. Nagpatuloy sa investigasyon ng Labangon Police sa pangunguna ni Police Major Angelito Valleser at makalipas ang 10 araw mula nang matagpuan ang labi ni Rhea May, isang lalaki ang nagpunta at nagsoli ng cellphone sa Labangon Police. Ipinakita niya ang cellphone at ayon sa lalaki, nabili niya ang naturang phone sa isang lalaki malapit sa Carbon Public Market. Nang makita niya di umano ang larawan ni Rhea May, nakilala niya agad na ito ang babaeng nakita niya sa TV. Kaya nang mapagtanto niya na ang nabili niyang cellphone ay pag-aari ng biktima, agad siyang nagpunta sa istasyon ng Labangon Police. Sa kabutihang palad, may nakuhang CCTV footage ang mga pulis at doon ay nakita nila ang lalaking nakakulay orange ng t-shirt na siyang nagbenta ng cellphone ng biktima na kalaunan ay nakilala ng mga pulis bilang si Simeon Gabotero, 22 taong gulang. Inaresto si Gabotero sa kaso ng illegal possession of unlicensed firearm at dito ay inamin niyang siya ang nagbenta ng cellphone malapit sa Carbon Public Market. Pero siya raw ay napag-utusan lamang ng kanyang kapitbahay na si Roberto Gabison. Dagdag pa niya na nakita niyang nag-aaway si Gabison at si Rhea May noong July 16, 2023. Upang kumpirmahin ang alegasyong ito ni Gabotero, inaresto ng mga pulis si Gabison sa kaso ng ipinagbabawal na gamot. Pero nang tanungin siya ng mga pulis tungkol sa kaso ni Rhea May, mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa kaso dahil hindi nga raw niya lubos na kilala si Gabotero at ang biktimang si Rhea May. Sa pangangalap ng mga pulis ng ebidensyang magtuturo kung sino sa dalawang naaresto ang tunay na suspect, isinailalim nila ang dalawa sa DNA testing. At dito, nakapuntos ang mga pulis sa agarang ikareresolba ng kaso. Nagmatch ang DNA ni Gabotero sa DNA na nakuha ng mga investigador sa mga kuko ng biktima. Kasabay ng matinding ebidensyang ito ay ang CCTV footage na nakuha ng mga pulis noong July 16, 2023 kung saan natrap nila si Gabotero habang nagmamaneho ng motorsiklo, sakay ang kahon at angkas ang isa pang lalaki na napag-alaman ng mga pulis na nakababatang kapatid ng suspect. Mula sa barangay Guadalupe kung saan naninirahan ng suspect at kanyang pamilya, umalis ito angkas ng kanyang kapatid, dala ang isang kahon. Nagtungo ang dalawa sa barangay Tisa at doon nga nila itinapon sa gilid ng kalsada ng Sitio Mohon ang kahon na naglalaman ng labi ni Rhea May. Sa patuloy na investigasyon sa kaso, inamin ng nakababatang kapatid ni Gabotero na kasama siya ng kanyang kapatid sa pagtapon ng naturang kahon, ngunit hindi niya alam na patay na babae pala ang laman nito. Ayon naman sa ina ni Gabotero, nakita niya ang nasabing kahon sa silid ng kanyang anak, pero hindi naman daw niya ito binigyang pansin dahil ang sabi ng kanyang anak ay mga damit lamang ang laman noon. Ang mga nagkalap na impormasyon ng mga pulis, pati na ang mahahalagang ebidensya ay sapat na upang sampahan ng kasong murder si Simeon Gabotero. Hanggang sa nito lamang August 10, 2023, kusang inamin ni Gabotero na siya nga ang pumatay kay Rhea May. Pag-amin niya, nagawa niya lamang ito sa labis na selos dahil noon pa raw December 5, 2022,
may relasyon na sila ng biktima na nakilala lamang niya sa Facebook. Ganun pa man ay napamahal na daw siya ng husto kay Rhea May, kaya nga nang humingi ito ng tulong pinansyal sa kanya para sa kanyang pag-aaral, hindi raw siya nagdalawang isip na tulungan ng dalaga. Dagdag pa niya, nasaktan kasi siya ng labis nang malaman niya ang katotohanan noong unang pagkikita nila noong July 16, 2023. Sa salaysay ni Gabutero, pinaghandaan niya ang una nilang pagkikita, umaga ng July 16, 2023. Pero hindi raw niya alam na June 14, 2023 pa ito nasa Cebu. Nang mag-message lamang ito sa kanya para humingi muli ng pera, saka lamang niya nalaman na nasa Cebu na pala ang kanyang girlfriend. Nakatakda raw silang magkita ni Rhea May ng araw na iyon upang kunin na rin ito ang pera ang hinihingi nito sa kanya. Ngunit hindi raw niya akalain na sa araw na ito, marami siyang matutuklasan na hindi niya magugustuhan. Bukod daw kasi sa kanya, marami pang ibang lalaki ang kausap ni Rhea May sa messaging app na lubos daw niyang ikinagalit. Hindi rin daw niya alam na tumigil na pala ito sa pag-aaral kahit patuloy pa siyang nagpapadala ng pera sa dalaga. Saad pa ni Gabutero, naghihirap siyang magtrabaho bilang construction worker na kumikita lamang ng 400 piso kada araw. Ang iba nito ay ibinibigay pa niya kay Rhea May kahit hirap din sila sa buhay. Kaya nga raw sa labis na galit ay nasakal niya ito at huli na nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa. Pero ayon sa mga pulis, may mga kontra sa mga sinabi ni Gabutero kung ang pagbabasihan ay ang mga nakalap nilang ebidensya. Ayon pa sa kanila, hindi man ito umamin. Sapat ang mga ebidensyang naghuhumiyaw na siya talaga ang tunay na may sala. Ganun pa man, hindi masaya ang pamilya ni Rhea May sa kinalabasan ng investigasyon dahil nadungisan daw ang pangalan ng kanilang kapamilya. Mariing itinatanggi ng kapatid ng biktima na may relasyon nito kay Gabutero. Sa ngayon ay nakatakda ng sampahan ng kasong murder si Simeon Gabutero Jr.